Good day Philippines and good day all over the world. Sa mataylo-palop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mataylo-palop ng kontinente, good evening. Ating bigyan pansin kung bakit hindi agad pumirma si Ansing at bakit dinahilan niya na kailangan muna pumirma ang aking kapatid bago ako pumirma. Yan po ang ating tatalakayin ngayon punto por punto. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga kadadis Frankie, ating bigyan pansin yung tinanong ni Daddy Frankie kung pipirma ba siya sa agreement agreement between sa magkakapatid mga ka-idol. Ang akin lang naman dun point, sana para maengganyo ng mga kapatid ni Ansing, sana pinirmahan niya muna. Ganun lang naman po mga ka-idol. Total, yung lupa na yun na tinirika ng bahay ni Oliver, may share naman po dyan siguro si Oliver. Kasi Erencialis naman po yan sa mga magkakapatid. Lupa po yun ng magulang nila, punto por punto. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yung aking opinion, ang aking reaction regarding po doon. Sana, una, pinirmahan agad ni Ansing, wala nang paligoy-ligoy pa. Para hindi rin questionable yung mga kapatid. Baka sabihin, si Ansing nga hindi pumirma, kami pa kaya? Diba yung ganun? Mas better para sa akin, dapat inunahan muna, pinirmahan ni Ansing ang kontrata or agreement para maengganyo yung ibang kapatid na pumirma din. At total, ang purpose lang naman nila, ikakaayos kay Daddy kay Oliver punto por punto. Ganun lang po doon, hindi pwede idadahilan, kasi hindi pa nagpirma ang aking kapatid, dapat pumirma muna sila. No, paano mo sila mako-convince na pumirma sila, ikaw wala ka pang pirma doon sa kontrata. Kung may mga opinion kayo, reaction kayo mga kadadis Frankie, please comment section below. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kaya why na yung iba na iinis kay Ansing, why na iirita kay Ansing? It's because sa mga ginagawa, kahit itong content ni Daddy Frankie, na hindi agad pinirmahan ni Ansing. This is my reaction lang naman ni Kuya SMB. Kung ano ang dapat gawin para wala ng problema. Total, sabi pa nga ni Daddy Frank, hindi naman daw siya naghahabol. Ang gusto lang nila, ma-turn over ang bahay, at mapunta talaga sa beneficiary, na walang aagaw nito punto por punto. At tahimik sila, aalis punto por punto. Hindi naman ibig sabihin na aalis. Magmo-monitor pa naman sila kay Oliver punto por punto sa kanyang mga sa medication nito punto por punto. So ang point lang naman ni Kuya SC, bakit pinagraramot pa, pinagkakait pa ng mga kapatid? Even si Ansing, ang kanyang pirma, kung mahal talaga niya si Oliver, punto por punto. Kasi para sa akin, alibay na lang po yun eh. Kailangan muna magpirma yung mga kapatid bago ako. Alibay na lang po yun mga kaidol para sa akin. Kung if you are really sincere na mahal mo si Oliver, dapat pinirmahan mo agad ang kontrata na walang paligoy-ligoy pa. Kung really seryoso ka na tutulong ka kay Oliver punto por punto, wag mo nang ipagkait ang lupa na yan. Total sa lupa na yan, kayo ang may-ari niyan. Kayo magkakapatid ang may-ari niyan punto por punto. Walang agaw niyan. Even si Daddy Frankie, walang pakialam dyan. Kasi ang nangyayari po dito mga kadadis Frankie, nadidisturbo si Daddy Frankie. Instead na gusto kasi ni Daddy Frankie mga ka-idol, iwan niya yung kanyang accomplishment project malinis. Why na isinabay, iniwan yung kontrata sa pababa kay Ansing, para kahit paano isabay-sabay na lahat. House blessings ni Oliver, and of course, yung pinapirmahang kontrata para pag case kung lisanin na nila ang
pagtulong kay Oliver, ika nga, punto por punto, malinis lahat-lahat. Hindi yung mapunta lang na walang katuturan. Ganun lang naman po ang point ni Kuya SMB. Alam niyo mga kaidol, kahit si Kuya ako, kahit po ako mga kaidol, while nanonood ako sa premiere ni Daddy Frankie, bakit? Bakit kahit pag-sign lang ng kanilang pangalan, yun lang ay may tutulong nila sa kanilang kapatid? Matagal pa talaga? Kailangan pa talaga, it's buritsi pa kailangan? Di ba? So kahit kayo pa naman, kailangan ba, isipan ko muna, bukas, isipan ko muna. Baka next time, next day, bago pipirmahan. Para may kakayos yung kapatid mo. Bakit kailangan pang ipagkait ang pirma mo? Punto por punto, excuse me. Again, ang mga bibigyan natin ng pansin ay yung mga viewers din, kung anong mga opinion nila. Sabi pa nga ng mga viewers ni Daddy Frankie, yung mga supporters, alalahanin mo naman ang sakripisyo ng Team Daddy Frankie, ginagawa yan para maayos ang kalagayan ng kapatid mo at para sa iyo. Rin para di kayo mag-away-away bandang huli. Sabi pa ng isang supporter, ang magkakapatid natin masabi ang panahon, lahat tayo ay pananaw. Dapat si G mag-alaga kasi baka bigay ng bigay ni Bayaw ni Ansing ang susi ni Oliver para madali mawala para ang kinin nila yung bahay. Kaya why yung mga ka-idol, wag na lang natin sisihin yung kaway na yung mga isipan ng ibang supporters ni Daddy Frankie, gano'n pang isip nila. Dahil ganito po, di ba? Na baka may di ba? Nag-a-advance na sila sa pang-isip. May plano yan si Ansing na gawin yung bahay, kunin yung mga gamit doon. Kasi kapag pumirma si Ansing dyan, kahit anumang nasa loob ng bahay ni Oliver, wala siyang karapatan kunin po yun. Totoo po. Kasi ang pagmamayari po niya ni Oliver. Kaya kaya wag na po tayong magtaka kung bakit na ang iba nakakaisip ng ganon na baka may plano. Kunin yung gamit ni Oliver. At kunin din yung bahay. Sabi pa nga di Daddy Frankie, buti naman po at ready na yung kasulatan. Hindi talagang pumirma ng mga kapatid ni Oliver. Lalo na yan si Ansing. Kasi why mga kaido, why na yung agreement na yan? Kasi nga walang tiwala ang mga viewers kay Ansing. Dahil nga sa mga pinapakitan na noon. Alright? Ganun lang po dun mga kaidol. Dapat mag-asawa si Kuya Oliver na ikasal sila. Walang magagawa si Ansing kahit maglumpasay pa. Sana makahanap. Sana makahanap si Oliver o sinong available dyan. Okay pa naman. Okay nga si Oliver kahit wala kayong away niyan . Isisingit lang natin sa mga gusto mag-asawa dyan. O kung gusto mag-asawa sa Oliver, walang away mangyayari kasi si Oliver behave lang. Diba? Ganun lang po dun mga kaidol. Kasi hindi na po ako mga kaidol kung bakit nag-iisip yung mga ayaw kay Ansing ng mga negatibong statement dito sa Premier Daddy Frankie. It's because sa pinapakita din nito punto por punto. Sabi pa nga ng iba, kapag ayaw pumirma, iba ang plano. Ganun lang to. Sometimes matatawa tayo sa mga commentator din, ng mga opinion din nila punto por punto. Sabi pa nga ng iba, tama talaga lahat ng mga kapatid magpirma para may seguridad. Si Oliver, hindi may privacy din. Hindi natin alam ng totoong ugali nila at God bless siya yung mabait na Father Daddy Frankie. Totoo po yung makaido kasi hindi natin alam ang ihip ng hangin. At lalong-lalo na yan kung hindi magsusuporta si Daddy Frankie kay Ansing. However, si Daddy Frankie hindi sumuporta kay Ansing. Ng mga ilang linggo baka ibinta yung misa na yan. Pambili lang ng ulam o ano pa, baka idahilan po yun. Di ba hindi natin alam? Ganun lang po. Importante, safe yung gamit sa loob ng bahay ni Oliver. And of course, sabi pa nga sa mga taga-Jida, ingat po lahat. Ito ng kabutihan ng tulong gawin kay Ansing, wala lang.
marahil sa kanya. Dapat bago blessing sa bahay, pinirma muna sila katusunduan, wala rin silang salita si Ansing. Sa dami na itulong Daddy Frankie sa kanya, di na nahiya. Ganun lang po dun mga kaidol. Hope na panindigan ni Nay Ansing yung mga nabitawan niya na maganda para ikakabuti ng kapatid niya. At ganun din sa mga mabutihing sponsor ng Team Daddy Frankie na pinangako niya 2.4 punto. Ganun lang po dun mga kaidol. Ay ulan, sabi pa nga, aya ka na naman Ansing, naawa ako sa iyo noong binigyan ka ng mga baboy grocery at tas ganyan ka na naman pasabot. Sarap mo na naman tangkulan. Sometimes mga kaidol, hindi ko talaga binabasa yung mga commentator na iba din kasi nga, yun nga, meron tayo din, dito sa YouTube, meron tayo rules and regulation dapat sundin. Okay? And of course, sa mga nandyan, ganun po, okay, wag natin sisihin mga kaidol kung sometimes yung mga supporters ayaw kay Ansing dahil nga lalong-lalo na umay na sila sa mga ginagawa ni Ansing na hindi maganda. At least alam naman natin, ginagawa ni Daddy Frankie yung best of the best sa kanyang may tulong, but ng family, wala eh. Yung word na concern talaga, wala akong nakikitang ganun sila. Kasi kung si Ansing, kung positive yan ang kanyang isipan, na agad yung pipirma, kung akong kapatid, di niya kailangan basahin nila, pirma agad. Nagsasaylang si Ma'am Rocio ng laway sa kababasa ng agreement or kontrata. Ewan ko kung naintindihan ni Ansing yun. Sabi pa nga niyang iba, feeling ko pipirma yan si Ansing, baka may hindi lang siya nagustuhan sa agreement na contract. Kaya muna siya pwede at para mag-abang tayo mga viewers. So yun lang, paingakin lang naman mga ka-idol. Ang opinion ko lang na reaction ko dito sa mga ka-idol is sana pumirma agad si Ansing para ma-convince niya yung mga kapatid kasi may pirma na siya eh. However, kung wala siyang pirma, baka sabi ng kapatid, pipirma kami, ikaw nga walang pirma dyan. Dito yung ganun, kahit pa paano ma-convince, sabay paliwanag ng maayos. Ikakabuti para sa ating kapatid. Yun lang. Wala nang iba. Sabi pa nga dito sabi pa nga dito ng iba, akala ko babana ni Ansing gusto mo ang mapabuti si Kuya Oliver. At sabi pipirma ka. Kung dyan na pa kasulatan. Tapos wala. Kasi inaantay nga yung mga ibang kapatid. Ako paalibay yan. Para sa akin, pirma ka agad para yung mga kapatid mo, maengganyo mo, ma-convince mo sila na pumirma sila. Kasi kung wala kang pirma, paano mo sila mako-convince? Yes. Yun lang para rin sa akin yun. Ewan ko sa inyo, anong opinion po niyo regarding po doon? Alam ko saan ganda po naman ginagawa ng title ni Daddy Frankie. Ito nakaka-inspired manood. Good day sa mga nandyan. Ganun lang po doon mga ka-idol. Obvious po pumirma ni Ate Ansing kasi natuloy ang blessings. Agaantay pa po ng kapatid. But tinuloy na lang siguro yung Daddy Frankie yung blessings. It's because baka the next day, sobrang busy na po yan. Alam naman natin na marami si Daddy Frankie na tinutulungan. Sabi pa nga ni Linda, dapat ng Daddy Frankie pumirma na siya para hindi kawawa si Kuya Oliver. Totoo po yun mga ka-idol. And then according huwag na ituloy ang blessing. At tutuloy pa rin po yun. Kahit unfair daw yun. Kahit paano may tama na proseso din. Pag turnover. Sabi pa nga ng iba, yung bahay na yun para kay Oliver, pipirma lang nagmamatigas na pang ulo. Diba? Oo, dapat kung nandun si JJ, ang akin lang naman, opinion ko naman, dapat dalawa sila. Ako ay nagbabasa si Nanay Rochelle, kung nandun si JJ, dapat dalawa sila. Oo, para pumirma dalawa sila magpirma sabay. Para kung ipunta doon yung pipirmahan, okay. Walang problema. Para pumirma agad yung mga ibang kapatid, mag-convince nila na ginagawa lang namin to
kuya, ate, para sa ikakabuti ng ating kapatid. Dahil alam naman natin ating kapatid walang bahay ngayon, may bahay na true. Dahil po kay Daddy Frankie. Kailangan lang po dun mga Daddy Frankie is paliwanag ng maayos. Ayan po mga Daddy Frankie, yung point ni Kuya SMB na sana na binigyan ko ng pansin ang ganitong naging premier ni Daddy Frankie dahil po sinabi pipirma daw siya kung pipirma ang mga kapatid. Ang akin lang naman, paano mo mako-convince ang mga kapatid mo na mapumirma sila kahit ikaw wala kang pirma or abe? Anong mga opinion nyo guys? This is my opinion ni Kuya SMB. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe his YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Magkaisa ambition mission ni Kuya SMB, magkaisa magtulungan para maging solid pulido kay Daddy Frankie community sa tulong po ninyo. Basta nasa katwiran at tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat. Ang point lang naman ni Kuya SMB, ansing, pirma agad para makonvince mo ang yung mga kapatid pumirma agad-agad na wala nang paligoy-ligoy pa. Kasi kung ikaw mismo magpapirma doon sa iyong mga kapatid, tapos makita wala kang pirma, anong masasabi nila sa iyo? Ganun lang po yung point ni Kuya SMB. Magtulungan kayo, magkakapatid. Ikakaayos at kakabuti para kay Oliver. Ngayon kayo bumawi sa iyong mga ginawang kapabayan noon kay Oliver punto por punto. Kahit paano mabigyan ng bagandang buhay ang inyong kapatid. Magpasalamat na lang kayo dahil si Kuya Oliver naging swerte sa inyo. Si Oliver ang naging daan, naging susi na matulungan kayo at mapansin kayo ng mga supporters ni Daddy Frankie na binigyan kayo ng buhay, binigyan kayo ng mga sponsors, binigyan kayo ng panghanap buhay, binigyan kayo ng tutulong sa iyong panghanap buhay, groceries, at iba pa kung ano pa. Lalo ikaw, Ansing, maraming binigay sa iyo. Hindi ba ibig sabihin na sinumbatan ka? Ang point lang naman, magtulungan kayo. Alang-alang sa kakabuti ng iyong kapatid na hindi tumapahamak punto por punto. Hanggang dito na lang. God bless. Mabuhay po, mga Daddy Frankie community. This is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Bye all guys. Love you.